mga simpleng kusinera at kusinero sa bahay, may malagkit na bigas ka ba? Gawin mong espesyal na merienda ng pamilya at pwede mo ding gawing negosyo para kumita ka. 3 ingredients lang ito kaya naman alam kong kayang-kaya mong gawin. Pero dahil nga gusto nating maging espesyal ang ating merienda, ay lalagyan natin ng konting twist ang ating recipe para mas maging masarap at mas maging mabenta ito. Konti man ng sangkap, di naman ito tinipid sa lasa kaya sure ako na magugustuhan ito ng pamilya mo. Ito po muli ang inyong simpleng kusinera, si Simple Bakes. Welcome and welcome back pong muli sa aking kitchen. Start na tayo! Kalahating kilo ng malagkit lang ang gagamitin ko. Hugasan ng mabuti at isa lang na kagaya ng pagsasaing ng kanin. Kung gusto mo ito ibenta o madami kayo sa pamilya, ay doblehin o triplihin mo na lang ang ating recipe. At habang nakasalang ang ating malagkit, ay prepare muna natin ang magiging pandikit o paste natin. 2 tablespoon ng harina at 3 tablespoon ng tubig ang paghaluin hanggang matunaw ang harina. Dagdagan lang ng tubig kung malapot pa rin ang kinalabasan ng mixture. Kailangan din natin ng lumpia wrapper, small size lamang po ang ginamit kong wrapper. Hatiin at pwede namang itupi na lang kung gusto mong doblehin ang wrapper kung natatakot kang masira ito. At para sa next step ay sundan na lang ang video. At habang nagtutupi tayo ng ating mga lumpia wrapper, kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe na din at tap na rin ang bell and click all para notified ka lagi sa mga pangnegosyo recipe na ilalabas ko. At once naluto na ang malagkit ay ilipat ito sa isang malaking bowl at lagay na rin ang condensed milk. 1/4 cup po ang ginamit ko dito, depende na sa iyo kung gusto mo ng mas matamis pa. Pwede din kayo gumamit ng ube makapuno na condensed milk flavor, mas madalas na yun ang ginagamit ko kasi mas malasa po para sa akin yon. Lagyan lang ng 1 to 1.5 tablespoon ng malagkit mixture ang lumpia wrapper. Huwag mo masyado punuin para di masira ang lumpia pag niluto na natin. Tupiin at isil ang dulo at siguraduhin na di lalabas ang filling. Kung gusto mo lagyan ng cheese o ube halaya sa gitna yung ating filling, ay idagdag mo siyempre ang costing para naman hindi ka malugi. At eto na at nagawa na natin lahat ng mga lumpia at ready na ito for frying. Init lang ng mantika at iprito ang mga lumpia hanggang mag-golden brown.
para maging espesyal ang ating merienda o dessert, ay gagawa tayo ng caramel syrup. Ito po ay optional lamang. Pwede na rin after frying mag-stop na kayo. Pero ito kasi mas gusto ko kasi parang mas dagdag sarap at lasa sa ating merienda. Paghaluin lang ang 1/4 cup ng brown sugar at 1 to 2 tablespoon ng butter. Ilagay na din ang 1/3 cup ng gatas, haluin hanggang matunaw ang asukal. Sa iba ay tinutunaw muna ang asukal bago ilagay yung butter, pwede rin naman po yon. Mahinang apoy lang po sa pagluluto ng ating caramel para siguradong di masunog at pumait yung ating caramel. At saka natin ilagay ang mga napirito nating lumpia. I-coat lang ng caramel at lagyan din ng toasted sesame seeds for added crunch at presentation. Ang daughter ko po ay gustong-gusto niya ay nilalagyan nito ng vanilla ice cream sa ibabaw habang mainit pa yung ating turon. Nilalagyan niya ng ice cream tapos saka niya kakainin. Mas gusto niya yung ganon. Pero sa akin, kahit walang caramel syrup, kahit yung plain lang na napirito, okay na sa akin yon. Crispy, sweet, at talaga namang patok sa merienda o pangnegosyo. Pwede mo pala ito gawin na mas maaga at i-freezer lang tapos prito lang pag gusto mo na uli. Pwedeng simpleng merienda lang ng pamilya at pwede mo rin pagkakitaan. Complete recipe at costing ay nasa description box at sa end ng video. Tandaan na ito pong ating costing ay presyuhan dito sa lugar namin at pwede maiba sa presyo sa lugar ninyo. Ito po ay ginawa ko para magsilbing guide ninyo para ma-idea kayo sa posibleng magagastos nyo. At sana po ay nagustuhan ninyo at magamit ninyong pangkabuhayan ang recipe na ito. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Be kind, be safe, and happy eating! Bye po!